Ito yung panahon na rescuer pa ako sa Saudi. Nasa Jeddah ako at ang re-rescuehin ko nasa Saber. Kasama ko ditong driver ay Indiano. Ayan, dahil wala akong driver license sa Saudi, kailangan ko ng driver. On the way na nga kami doon sa Saber kung saan nasiraan ang truck. At after 2 hours na biyahe, nandito na kami sa harapan ng truck na nasiraan. Labas muna ako dito sa service namin para kunin yung mga gamit. Okay naman yung parking ng truck. So, hindi tayo takot matikitan dyan. Yan na yung gamit ko. At yan ang toolbox. Mamaya ko na kunin yan pagka makita ko na yung problema. At yan naman ang driver. Isang Indiano rin. Akit muna tayo sa truck. So, ayan, muntikan pa mahulog ang laptop. Wala daw itong acceleration, sabi ng driver. Tingnan natin kung bakit. Buksan muna natin itong laptop para makita natin lahat ng problema. At ito na nga, napansin ko rito, active fault ang clutch system. So pasensya na, hindi masyado kita sa screen dahil maliliit ang sulat dyan at hindi nakapokus yung camera natin. Gagawin ko rito, ititest ko muna isa-isa yung mga possible cause. At ito na nga yung tinuro ng bulang kristal na sinasabi ni Mats Mechanic. Yan ay clutch solenoid valve at ito yung connector nya. Pansin yung naka-arrow dyan, yan yung connector. Papunta naman sa ano yan, TECU. So yan ang itsura ng gearbox ng Volvo automatic. Okay, proceed na tayo dun sa pagtitest. So bali magle-leak test muna ako dito para malaman natin kung merong hangin na nagle-leak sa loob ng clutch cylinder o sa solenoid valve. So ayan, unang pindot ay error kaagad. Yan, pansin nyo, error siya. So air leak test pa lang yan mga katrobol. Yan, hindi ako makapag-proceed sa pag-test dahil nag-error siya. At punta naman ako sa clutch cylinder. Ititest ko rin yung clutch cylinder para ma-sure ko kung saan ako pupunta. Kung ano yung umpisan ko. So ayan na nga, error pa rin. So punta naman ako sa solenoid. Ayan, pag naka-green, ibig sabihin active siya. Ayan yung dalawang naka-green, ibig sabihin active. Hindi lang masyado kita yung mga litra dahil liliit. Nung pinindot ko yung sa baba, nag-error na naman. So kahit anong test ko talaga rito ay puro error na lang. Ayan. So kaya wala talagang acceleration itong unit na to. Ito na nga, bumalik na ako dito sa mga message niya. At nag-desisyon akong i-repair ko itong clutch solenoid valve. At ito na nga siya. So bali i-repair ko lang to dahil wala akong dalang bago.
At buti naman at may dala akong repair kit. At yan, bubuksan ko na para mapalitan ng repair kit. After ko na mag-repair, tinitest ko ulit. So ayan, naglo-loading pa yan. So pansin nyo, wala nang lumabas na error. Ibig sabihin okay na. So ititest ko ulit yung iba para masiguro natin na gagana na ang lahat. So kanina, yung pinindot-pindot natin to kanina ay error talaga. Unang pindot natin kanina dito ay error. Pero ngayon, ayan, pansin nyo meron na siyang bilang dyan. Ibig sabihin gumagana na siya. So okay na natin yan. Dahil gumagana na lahat. At next ko dito ay i-calibrate ko na. Antayin lang natin matapos yung calibration at makikita natin ang resulta. So ayan, nag-green na siya. Ibig sabihin successful yung calibration natin. Okay, dahil tapos ng calibration natin, balik ako dun sa diagnose para makita ko kung nag-inactive fault na yung active fault kanina. So ayan, inactive fault na nga siya. Ibig sabihin ay solve na yung problema sa clutch system. At ang gagawin ko dyan, i-clear ko na lang bago ko paandarin. At i-test yung acceleration niya kung gumagana na. I-clear all lang natin yan. So ayan na nga, nawagtang na yung mga message dyan. So ibig sabihin okay na. At ngayon papaandarin na natin. So ayan, pumapalo na maganda yung acceleration. Ayan, naka-RPM na siya na maganda.